Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mga unos at pagsubok ng buhay, maraming bagay ang maaring magbigay ng pansamantalang kapanatagan. Ngunit paano kung ang mga ito ay matutunaw o mabibigo? Ang The Solid Rock ay isang paalaala na sa kabila ng lahat, may matatag na pundasyon na hindi kailanman magigiba. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin kung paano ang pagkakaroon ng matibay na sandigan ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan at pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Hebreo, Kabanata 9, talatang 14. Ito po ang sinasabi. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, O Diyos. Ibalik mo ang mga lakas na nawala sa kanila. Dahil sa karamdaman, sila po iyong pagalingin. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho sa araw na ito. Sila po ingatan mo sa daan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng proteksyon. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kalakasan upang hindi sila mapahamak sa anumang mga aksidente sa daan, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kaibigan namin nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa, Panginoon, sa kanilang trabaho. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, O Diyos. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Nagtiis sila, O Diyos, upang mabigyan lamang nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Gayon din po, Panginoon, ang bawat isa ay bigyan mo ng kalakasan. Ilayo mo sila sa tukso, O Diyos. Amin din inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Tulungan mo sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng magandang buhay, Panginoon, sama ng kanilang mahal sa buhay. Panginoon Hesus, aming pinagkatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Ano man ang kalooban mo sa aming mga buhay, O Diyos, lalong-lalo na sa aking buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari, Panginoon. Lord,
Patuloy kong tinataas sa inyo ang aming bayan, aming bansa. Patuloy mo po itong pagalingin sa sugat ng masalimuot na politika, Panginoon. Tulungan mo ang aming mga leaders upang ito'y kanilang magawa. At bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. Karunungan na nagmumula sa aming amang Diyos na patuloy na nagbibigay kapayapaan sa lahat ng kanyang mga anak. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ano ang original na kasalanan? Yan po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang terminong original na kasalanan ay tumutukoy sa kasalanan ni Adan at ng pagsuway sa pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At ang mga epekto nito sa iba pang lahi ng tao. Ang orihinal na kasalanan ay maaaring tukuyin bilang ang moral na katiwalaan na taglay bilang bunga ng kasalanan ni Adan na nagre-resulta sa isang makasalanang disposisyon na nagpapakita ng sarili sa nakagawi ang makasalanang pagawi. So ang doktrinang ng original na kasalanan ay nakatuon lalos na sa epekto nito sa ating panloob, ikasan, at sa ating katayuan sa harap ng Diyos. Tatlong pangunahing pananaw ang tumatalakay sa epektong ito. Una, Pelagianism o Pelagianismo. Sinasabi ng pananaw na ito na ang kasalanan ni Adan ay walang epekto sa mga kaluluwa ng kanyang mga inapo, maliban sa nagbigay siya ng makasalanang halimbawa. Ang halimbawa ni Adan ay naka-impluwensya sa mga sumunod sa kanya na magkasala rin. Ngunit ayon sa pananaw na ito, maaaring huminto ang tao sa pagkakasala kung pipiliin lamang niya. Ang Pelagianismo ay sumasalungat sa maraming sipi na nagpapahiwatig na ang tao ay walang pag-asa na inaalipin ng kanyang mga kasalanan bukod sa pakikialam ng Diyos. At ang kanyang mabubuting gawa ay patay o walang halaga sa pagtanggap ng pabor ng Diyos. Ayon sa mga taga-Epeso 2, talatang 1 hanggang 2, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo at napaalipin kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ayon sa Roma 7:23, ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nanatili sa aking katawan. At ayon naman sa Hebreo 9, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay.
Arminianism. No? Arminianism, naniniwala ang mga Arminian na ang original na kasalanan ni Adan ay nagresulta sa natitira sa sangkatauhan na nagmana ng isang tiwali. Makasalanan, kalikasan, na nagiging sanhi ng ating pagkakasala sa parehong paraan na ang kalikasan ay pusa ay nagiging sanhi ng pangiyaw nito. Natural itong dumarating ayon sa pananaw na ito. Hindi maaaring tumigil ang tao sa pagkakasala sa kanyang sarili. Ang supernatural, nagbibigay daan na biyaya ng Diyos na tinatawag na prevenient na biyaya. Kasabay ng Ebanghelyo ay nagpapahintulot sa tao na piliin na mananampalataya kay Kristo. Ang pagtuturo ng maiiwasang biyaya ay hindi taasang matatagpuan sa kasulatan. At ang pangatlo ay Calvinism. Ang Calvinism, ang doktrinang ng Calvinistic ng orihinal na kasalanan ay nagsasaad na ang kasalanan ni Adan ay nagbunga hindi lamang sa pagkakaroon natin ng likas na kasalanan, kundi pati na rin sa ating pagkakasala sa harap ng Diyos kung saan tayo ay nararapat na parusahan. Ang pagiging ipinaglihi na may orihinal na kasalanan sa atin ayon sa awit 51, kabanata talatang 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Ay resulta sa ating pagmamamana ng likas na kasalanan na napakasama. Ano pat inilarawan sa Jeremias 17:7, ang puso ng tao bilang mapaninlang, higit sa lahat ng bagay at hindi na mapagaling. Hindi lamang si Adan ay napatunayang nagkasala dahil siya ay nagkasala, ngunit ang kanyang kasalanan ay ibinilang sa atin na ginagawa tayong nagkasala at karapat-dapat din sa kanyang kaparusahan, ang kamatayan. Ayon sa Roma 5, talatang 12, talatang 12 at 11, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumalaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Mayroong dalawang pananaw kung bakit dapat ibilang sa atin ang kasalanan ni Adan. Ang unang pananaw ay nagsasaad na ang sanhi ng tao ay nasa loob ni Adan sa anyo ng binhi. Kaya nang si Adan ay nagkasala, tayo ay nagkasala sa kanya. Ito ay katulad ng turo sa Biblia na si Levi, isang inapo ni Abraham, ay nagbayad ng ikapo kay Melchizedek, kay Abraham. Kahit na si Levi ay hindi pinanganak hanggang sa makalipas ang daan-daang taon. Ang isa pang pangunahing pananaw ay na si Adan ay nagsilbi bilang ating kinatawan. At kaya nang siya ay nagkasala, tayo ay napatunayang nagkasala rin. Parehong ang Armenian at Calvinistic na pananaw ay nagtuturo ng orihinal na kasalanan at nakikita ang mga individual na hindi kayang madaig
ang kasalanan ng paghihiwalay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Karamihan sa lahat ng mga Calvinista ay nagtuturo din ng imputed na kasalanan. Ang ilang mga Arminian ay itinatanggi ang imputasyon ng kasalanan. At ang iba ay naniwala na ang kamatayan ni Kristo ay nagpapawalang bisa sa mga epekto ng imputasyon. Ang katotohanan ng orihinal na kasalanan ay nangangahulugan na hindi natin mapaluguran ang Diyos sa ating sarili. Mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, kapatid ko kay Kristo, kapatid ko kay Kristo. Ayon sa Juan 3, talatang 3, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So ang Diyos ay nakikitungo sa mga epekto ng orihinal na kasalanan sa ating mga puso sa pamagitan ng proseso ng pagpapakabanal. Gaya ng sinasabi ni John Piper, ang problema ng ating moral na karumihan at nakagawian na pagkakasala ay nalutas sa pamagitan ng kanyang paglilinis sa atin sa pamagitan ng gawain ng Espiritu. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you dahil alam kong kailanman ay hindi ninyo ako iiwan. Thank you for cheering me up and fighting life's battle with me. Salamat sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ingatan mo sila sa kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesu Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.